Dali lang, Lolo Isidro. Si Edsel, nandun pa po siya sa kuta ng mga aswang. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Kailangan ko siyang balikan. Balikan natin siya, Lolo. Hindi na maaari, Dante. Hindi ko kaya ang puwersa ng mga aswang na yon. Tumakas na tayo bago pa nila tayo maabutan. Pero Lolo Isidro, hindi ko pwedeng iwanan ang kapatid ko. Nangako ko sa mga magulang namin na poprotektahan ko si Edsel, Lolo. Babalikan ko siya. Edsel, makinig ka sa akin. Alam ko mabigat ito para sa iyo. Pero magpasalamat ka na lamang sa Diyos at nagawa mo makatakas sa kuta ng mga aswang na yon. Hindi maaari, Lolo. Ililigtas natin siya, Lolo. Parang awa mo na. Gamitin mo ang mutya ng puting ahas. Parang awa mo na, Lolo. Ikinalulungkot ko, Dante. Pero mahina na ang katawan ko. Kahit ang mutya na meron ako, ay hindi na ako kayang palakasin. Isa pa, sigurado ako na sa mga oras na ito ay wala na ang kapatid mo. Sa dami ng aswang sa kutang yon. Malamang ay. Anak ng putya, hindi totoo yan. Buhay pa ang kapatid ko. Buhay pa siya. Kung ayon siyang iligtas, ayoko na lang ang magliligtas sa kanya. Atakbo na sana si Dante, pabalik sa kuta ng mga aswang, nang dumating ang mga kalalakihan sa baryo na may dalang sulo ng apoy. Agad na kinausap ng isa sa mga lalaki, si Lolo Isidro, at narinig ni Dante na parating na ang mga aswang, kaya kailangan na nilang makaalis sa lugar na yon. Dante, tara na! Paparating na mga aswang! Ayoko! Kailangan kong iligtas si Edsel. Ililigtas ko ang kapatid ko! Babalikan ko siya! Inutusan ni Lolo Isidro ang mga kalalakihan na pigilan si Dante sa tangkanyang pagbalik sa kuta ng mga aswang. Hinawakan siya ng ilang mga kalalakihan sa magkabilaan niyang braso at walang nagawa ang pagpipiglas niya sa puwersa ng mga yon. Habang umiiyak, ay walang tigil na isinisigaw ni Dante ng paulit-ulit ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na si Edsel. Halos mabaliw na siya ng sandaling yon habang iniisip na pinagpipiestahan na ng mga gutom na aswang ang katawan ng kanyang kapatid. Nang makalabas na sila ng kagubatan, ay doon na kumalma si Dante. Nakatulala siya habang sumasabay sa paglalakad kay Lolo Isidro at sa mga kalalakihan. Nanginginig pa rin ang katawan ni Dante, hindi dahil sa pagod at takot, kundi dahil sa konsensyang unti-unti siyang kinakain. Pagkarating nila sa kubo ni Lolo Isidro, agad silang pumasok doon. Nangihinang napaupo si Dante habang walang patid ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tulala siyang nakatingin sa sahig, habang ang mga kamay niya ay mahigpit na nakatikom. Hindi ko mapapatawad sa sarili ko sa pag-iwan ko kay Edsel sa kuta ng mga aswang ngayon. Wala akong kwentang kapatid! Wala akong kwentang kapatid! Sa loob ng isipan ni Dante ay bumalik ang gabi kung saan nakuha sila ng kanyang kapatid ng mga aswang. Gabi noon, sa kabila ng banta ng aswang, ay lumabas pa rin si Dante ng bahay para makipagkita sa babaeng kanyang nililigawan. Hindi niya alam na nakasunod pala sa kanya si Edsel. Nagulat na lamang siya nang marinig niya ang paghingi ng saklolo ng kanyang nakababatang kapatid. Lumingon siya at nakita niyang tinatangay ng mga aswang si Edsel. Sinubukan niyang iligtas ang kapatid niya, pero maging siya ay kinuha na rin ng mga aswang at dinala sa kuta ng mga yon na nasa gitna ng gubat. 2 gabi silang binihag ng mga aswang bago siya nailigtas ni Lolo Isidro at ng mga kalalakihan sa kanilang baryo. Kung hindi sana ako lumabas ng gabing yon, malamang ay hindi kami nakuha ng mga aswang. Kasalanan ko itong lahat. Kasalanan ko! Wala kang kasalanan sa nangyari, Dante. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Lalo na't hindi mo ginusto nangyaring yon. Hindi ko ginusto. Pero iniwanan ko siya sa kuta ng mga aswang, Lolo Isidro. Iniwanan ko siya ron. Anong klaseng kapatid ako?
Ngunit hindi mo siya ginustong iwanan, Dante. Sadyang wala lang tayo magagawa para iligtas pa si Edsel. Sana, iniwan niyo na lang din ako dun, Lolo. Sana hinayaan niyo lang ako makasama si Edsel para dalawa kami pinatay ng mga aswang. Mga hayop sila. Mas gugustuhin ko pang mamatay kasama si Edsel kaysa mabuhay ako na wala siya. Biglang bumagsak ng malakas ang isang kamay ni Lolo Isidro sa mesa. Nagulat si Dante. Nang tumingin siya sa matanda, ay matalim ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Dante. Alam mo bang halos ikamatay ng mga kalalakihan sa baryo ang pagsagip sa inyo? Alam mo bang ilang buhay ang nalagay sa panganib para lang mailigtas kayo magkapatid? Huwag mong ipaparinig yan sa mga taong isinugal ang buhay nila para sa inyo magkapatid. Huwag mong binabaliwala ang sakripisyong ginawa nila para sa inyo. Mas lalong lumakas ang hagulgol ni Dante. Halos hindi na siya makahinga sa labis na pag-iyak at pag-aalala para sa kanyang nag-iisang kapatid. Naiintindihan naman niya si Lolo Isidro, pero habang iniisip niya ang nangyayari sa kapatid niya, ay hindi niya maiwasang mas lalong panghinaan. Patawad, Dante. Hindi kita dapat tinaasan ang boses. Alam ko natatakot ka, pero isang bagay lamang ang iyong tatandaan. Merong dahilan kung bakit ikaw lang ang nakaligtas. May dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Lolo Isidro, hindi ko maisip kung anong dahilan ng sinasabi mo. Sabihin mo nga sa akin para maintindihan ko lahat. Hindi ko rin alam, Dante. Mahirap man tanggapin pero minsan ay may mga masasakit na pangyayari na hindi natin agad malalaman kung bakit kailangan yung mangyari. Pero darating at darating ang araw, mahahanap mo rin ang kasagutan. Pinunasan ni Dante ang kanyang luha, pero hindi pa rin maalis-alis ang bigat sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan sa kanyang mga magulang dahil hindi niya nagawang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid mula sa mga aswang na dumukot sa kanila. Matapos na mag-usap nina Dante at Lolo Isidro, ay nagtungo na si Dante sa kwarto nila ni Edsel. Nang humiga siya, ay mas lalo siyang napaiyak sapagkat hindi siya sanay na hindi niya katabi sa higaan na yon ang kanyang kapatid. Mula pa pagkabata, ay si Dante na ang tagapagtanggol ng kanyang kapatid na si Edsel. Noon ay may isang maliit na sakahan ang kanilang ama at ang ina naman nila ay laging abala sa paghahabi ng banig na ibinibenta nito sa palengke. Hindi man marangya ang kanilang buhay, ay sapat naman yon para sa kanila. Hanggang sa dumating ang gabing bumago sa buhay nila. Isang malakihang pag-atake ng mga aswang ang nangyari sa loob ng kanilang baryo. 10 taong gulang pa lamang siya noon, habang si Edsel naman ay 5 taong gulang. Sa pag-ataking yon ay namatay ang kanilang mga magulang nang dahil sa pagtatanggol sa kanilang magkapatid mula sa mga aswang. Mula noon ay si Lolo Isidro na ang kumupkup sa kanila. Ito na ang tumayong mga magulang nilang magkapatid. Mahina ang katawan ni Edsel at madali itong kapitan ng sakit. Kaya naman, si Dante ang naging tagapagtanggol ng kanyang nakababatang kapatid. Kapag may batang nambubuli kay Edsel dahil sa kapayatan nito, ay hindi nagdadalawang isip si Dante na manuntok, lalo na kapag nakikita niyang pinapaiyak ang kapatid niya. Kaya nang gabing dinukot sila ng mga aswang, ay hindi niya mapatawad ang sarili. Nangako kasi siya sa mga magulang niya na poprotektahan niya palagi si Edsel. Matapos maalala ang lahat ng yon, ay pilit na pumikit si Dante at pilit niyang isinantabi ang sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi niya matakasan ang katotohanan na iniwan niya ang kapatid niya sa kamay ng mga aswang.
Sa nakalipas na 2 araw, ay madalas na walang imik si Dante. Palagi siyang tahimik na nakaupo sa may bintana na para bang hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Hindi niya pa rin matanggap ang sinapit ni Edsel. Kung minsan pa nga, nagigising si Dante sa gitna ng gabi dahil napapanaginipan niya si Edsel na umiiyak at humihingi ng tulong. Maging sa pagkain ay wala siyang gana. Hindi siya makatulog ng mahimbing at sa umaga ay madalas siyang umiiyak sa gitna ng kanyang mga gawain. Kaya naman isang umaga ay hindi na kinaya pa ni Dante. Nagdesisyon siyang magtungo sa kuta ng mga aswang kahit pa alam niyang delikado. Mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa gubat. Dumaan siya sa masukal na daan. Nang marating ni Dante ang kuta ng mga aswang, ay napahinto siya. Bumalik sa alaala niya ang unang gabi na dinala sila roon ni Edsel ng mga aswang na dumukot sa kanila. Tahimik ang paligid at nagtaka siya dahil wala siyang nakitang kahit na isang aswang doon. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay wala na. Napapitlag si Dante nang marinig ang isang tinig sa kanyang likuran. Mukhang nilisa na nila ang kuta nila dahil nalaman na ng mga tao kung saan sila nagtatago. Malamang niya ay nagtatayo na naman sila ng panibagong kuta. Hindi sumagot si Dante. Bagkus ay mabigat ang mga hakbang na tinungo niya ang kubo kung saan sila ikinulong noon. Sa pagbukas niya ng pinto, ay naramdaman niyang mas bumigat ang dibdib niya. Napasinghap siya nang makita niya ang isang dugoang damit sa sahig. Dinampot niya yon at bumalik sa alaala niya ang takot sa mga mata ni Edsel at ang iyak nito. Mahigpit na hinawakan ni Dante ang damit dahil alam niya na yon ang damit na suot ni Edsel nang dukutin sila ng mga aswang. Patawarin mo ko, Edsel. Patawad kung hindi kita naprotektahan. Patawad kung hindi kita naisama sa pagtakas ko. Napahagulgol ng pag-iyak si Dante habang yakap-yakap ang dugoang damit ng kanyang kapatid. Alam ko masakit, Dante. Kahit sa akin ay napakasakit na sa ganitong paraan nawala ang apo ko. Pero kailangan na nating tanggapin na wala na siya. Wala na si Edsel, Dante. Patuloy lang ang pag-iyak ni Dante habang hindi pa rin niya matanggap ang katotohanang sinabi ni Lolo Isidro. Maya-maya ay tahimik na naglakad sina Dante at Lolo Isidro pauwi habang yakap niya ang dugoang damit ni Edsel. Nang makarating sila sa bahay, ay dun lang niya binasag ang katahimikan. Lo, baka pwedeng ilibing natin ang damit ni Edsel. Wala naman ang katawan niya eh. Gusto ko may mapupuntahan ako sa tuwing gusto ko siyang alalahanin. Kahit saan ay maaari mo siyang alalahanin, iyo. Dahil alam kong habang buhay siyang nasa puso mo. Nasa puso natin. Pero kung ang bagay na yan ang makagagaan sa kalooban mo, ay gagawin natin. Maraming salamat po, Lo. Kumuha ng pala si Lolo Isidro at nagsimulang maghukay sa likod ng bahay. Tahimik lang si Dante habang pinapanood ang kanyang lolo. Hindi niya namalayang muling tumulo ang mga luha niya at bumagsak yon sa damit ni Edsel. Nang sapat na ang lalim ng hukay, ay marahang inilagay ni Dante ang damit doon. Ilang sandali siyang nakatitig sa dugo ang damit at umasa siya na magkakaroon ng himala at bigla na lamang darating si Edsel. Patawad. Patawad, Edsel. Patawad kung hindi kita nailigtas. Alam ko na kung nasan ka man ngayon. Ay masaya ka na dahil kasama mo na si nanay at tatay. Maingat na tinabunan ni Lolo Isidro ang hukay habang nakayuko si Dante. Alam niyang matagal pa bago mawala ang sakit na kanyang nararamdaman.
Pero naniniwala siya na kailangan niya ng simulan na tanggapin ang lahat. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, ay tahimik lamang si Dante. Isang bagay ang paulit-ulit na naglalaro sa utak niya. Kagabi pa niya yun naisip at naniniwala siya na yun lamang ang paraan para kahit papano ay makalimot siya sa sakit na pinagdadaanan niya dahil sa pagkamatay ng nakababata niyang kapatid na si Edsel. Aba, Dante, wala ka na namang ganang kumain. Baka magkasakit ka na sa ginagawa mong yan sa sarili mo. Lo, nakapagdesisyon na po ako kagabi pa. Pupunta na po ako ng Maynila. Tatanggapin ko na po ang alok ni na Tita Maricel na pag-aralin ako sa kolehiyo. Oh, akala ko ba ay ayaw mo doon? Noon po yun, Lolo. Ayoko lang kasi noon na mahiwalay kay Edsel eh. Pero ano pang gagawin ko? Wala na si Edsel. Kaya kaya ko nang umalis dito sa baryo natin. Kung yan ang gusto mo, ay hindi kita pipigilan. Maganda rin naman na makapagtapos ka ng kolehiyo at ang edukasyon ay isang bagay na hindi mananakaw ng kahit na sino sa'yo. Kailangan ko rin po lumayo, Lolo Isidro. Hindi ako makakausad dito. Dahil lahat ng makikita ko ay nagpapaalala lang sa akin kay Edsel. Mas lalo lang ako nalulunod sa sakit. Naisip ko rin po, Lo, na baka gusto niyo pong sumama sa akin. Doon po tayo magsimula ng panibagong buhay. Umiling si Lolo Isidro, sabay higop ng kape. Dante, alam mo namang hindi ko pwedeng iwan ang lugar natin. Kailangan pa rin ako dito. Ako ang may hawak ng mutya ng puting ahas. Abay, kung aalis ako, sino magpoprotekta sa baryo natin? Hindi pa tapos ang laban natin sa mga aswang. Dahil hanggang ngayon, ay umaatake pa rin sila rito. Hindi na yata titigil ang mga walang yan hanggang hindi nila tayo nauubos. Pero Lo, kaya niyo po bang mag-isa rito? Matagal na akong mag-isa. Bago pa man ako ang mag-alaga sa inyo ni Edsel, hindi ba? Huwag mo kong intindihin. Ang intindihin mo ay ang buhay na bubuuhin mo uli sa Maynila. Wala nang nagawa si Dante kundi tanggapin ang desisyon ng kanyang lolo. Alam niyang hindi niya ito mapipilit. Ngunit sa kabila ng pagnanais niyang magsimula ng bagong buhay sa malayo, ay may bahagi niya na natatakot na iwanan si Lolo Isidro. Mabilis na dumating ang araw ng pag-alis ni Dante patungong Maynila. Inihatid siya sa bus station ni Lolo Isidro at habang naghihintay ng bus ay kinausap ni Dante ang kanyang lolo. Lolo Isidro, hindi po ba talaga kayo sasama sa akin? Napag-usapan na natin ito, Dante. Alam mo ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng umalis dito sa ating baryo. Ay, nako. Ewan ko po, Lo. Pero parang ayaw ko na pong umalis eh. Baka malungkot po kayo kasi dito pag mag-isa lang kayo. Ano ka ba naman? Huwag mo kong alalahanin. Marami naman tayong kapitbahay. Kapag naiinip ako ay pwede akong makipag-untaan sa kanila. O ayan na pala ang bus. Dali na, sumakay ka na para makaalis ka na kagad. Bago tuluyang sumakay ng bus, ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Dante sa kanyang lolo. Sa kabila ng pangungulila sa baryo at kay Lolo Isidro, ay iniisip na lang niya ang magandang buhay na naghihintay sa kanya sa Maynila, lalo na kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Pagdating ni Dante sa Maynila, ay malugod siyang tinanggap ng kanyang tita Maricel at itinuring siya nitong parang sariling anak. Pinili ni Dante na kunin ang kursong civil engineering. Yun ay isa sa mga pangarap niya na matagal niya nang nais abutin, ngunit hindi niya nabigyang pansin dahil sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Lumipas ang 5 taon ng pagsisikap at pagpupuyat, at sa wakas ay naging ganap ng inhinyero si Dante.
Nakahanap siya ng trabaho sa isang kilalang kumpanya at unti-unti siyang bumuo ng bagong buhay sa lungsod. Subalit sa kabila ng mga tagumpay niya sa buhay, ay hindi kailanman nawala sa kanyang puso't isipan si Edsel. Paminsan-minsan ay bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kapatid. Hanggang sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, ay nagpasya si Dante na bumalik sa kanilang baryo upang bisitahin si Lolo Isidro. Ang totoo, kung hindi lang dahil kay Lolo Isidro, ay hindi na siya babalik doon dahil natatakot siyang harapin muli ang masasakit na alaalang iniwan niya na roon. Pagbaba ni Dante mula sa sinasakyang tricycle, ay bumungad kagad sa kanya ang baryong minsang naging mundo niya. Marami na rin ang nagbago. May mga bagong tayong bahay at mukhang mas tahimik na ang baryo. Pero sa bawat hakbang niya ay may kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Bawat sulok kasi ng lugar na yon ay nagpapaalala sa kanya ng masasayang sandali na kasama niya pa si Edsel. Mabigat ang hakbang ni Dante habang palapit sa bahay ni Lolo Isidro, hanggang sa nakita niya si Lolo Isidro na abala sa pagdidilig ng mga tanim nitong gulay sa gilid ng bahay. Mas payat na ito ngayon kaysa dati, at kita sa kilos nito ang panghihina ng katawan. Hindi na nito namalayan na nakalapit na siya. Lolo Isidro. Napahinto ang matanda at dahan-dahang lumingon sa kanya. Napakagat-labi si Dante nang makita ang mukha nito. Kulubot na ang balat nito at kita sa mga mata nito ang pagod at katandaan. Bumaha ang emosyon sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Binitiwan niya ang dala niyang bag at parang bata na niyakap niya ang lolo niya. Patawad po, Lolo. Patawad po dahil 5 taon po akong hindi bumalik dito. Ano ka ba? Ayos lang, Dante. Ang mahalaga ay nagbalik ka. Nandito ka na ulit. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Mariin na ipinikit ni Dante ang mga mata. Malakas siyang napahagulgol dahil alam niya sa kanyang sarili na malaki ang pagkukulang niya sa kanyang lolo. Pero nangako siya sa kanyang sarili na dahil kaya na niya, ay ibibigay niya rito ang maginhawang buhay na nararapat para dito. Nang humupa ang emosyon ni Dante, ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Iginala ni Dante ang mga mata sa kabuuan ng bahay at napangiti siya dahil walang ipinagbago yon. Sa dati pa rin nakapwesto ang mga gamit, pakiramdam niya tuloy ay para siyang bumalik sa nakaraan. Wala pa rin palang nagbago sa bahay niyo, Lolo Isidro. Ganito pa rin po nung umalis ako. Wala talaga akong binago, Apo. Ang gusto ko kasi ay pagbalik mo, ganito pa rin ang madadatnan mo. Muling tumingin si Dante sa paligid at hinayaan ang sarili na namnamin ang bawat sulok ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Nang naupo si Lolo Isidro sa mahabang upuan, ay tumabi siya sa matanda. Kumusta ka naman, Dante? Ang pag-aaral mo? Sa awa ng Diyos, Lolo, tapos na po ako mag-aral. Engineer na po ako ngayon at may trabaho na rin po ako sa Maynila. Ito nga po't buti pinayagan. Nag-leave lang po ako na matagal kasi gusto ko po makasama kayo ng mas matagal. Abay, mainam naman kung ganon. Natupad mo na ang pangarap mo. Apo, napakasaya ko para sa iyo dahil alam ko na noon pa man ay pangarap mo na ang maging isang inhinyero. Kaya nga po, Lolo Isidro Akala ko po talaga hindi ko na po matutupad ang pangarap kong yun. Pero ito kahit papaano po, iniisip ko na baka kaya nawala si Edsel kasi para makaalis ako sa baryo natin at matupad ko po ang aking pangarap. At alam ko po na kung nasan man si Edsel ngayon, ay masaya rin po siya para sa akin. Sabi ko naman sa iyo, Dante,
mahahanap mo rin ang mga kasagutan kung bakit nangyari ang lahat ng yon sa buhay mo. May mga bagay na masakit, pero kailangan mangyari. Kasi yon ang nakatakdang mangyari. Wala tayong kontrol sa kung ano ang plano ng Panginoon para sa atin. Dahan-dahang tumango si Dante. Kahit masakit ang pagkawala ni Edsel, gusto niyang maniwala na may dahilan ang lahat. Ngumiti siya ng bahagya kahit may lungkot pa rin sa mga mata niya. Hinagabihan ay may ngiti sa labi na dumulog sa pagkainan si Dante nang makita niya ang nilutong ulam ng kanyang lolo Isidro. Ang ulam ay adobong manok na may kasamang nilagang itlog. Simpleng putahe lamang yun, pero paboritong-paborito yun ni Dante, lalo na kapag si Lolo Isidro ang nagluto. Tinikman niya ang adobong manok at tumangu-tangu siya. Iba pa rin talaga ang luto mo, Lolo Isidro. Kahit sang kainan sa Maynila, walang tatalo sa adobo mo. Ito talaga ang pinakamasarap na adobo sa buong mundo. Maniwala ka, Lolo Isidro. Yan talaga ay niluto ko. At alam kong matagal ka nang hindi nakakatikim ng adobo ko. Kaya nga, Lolo eh. Nagjejeta ako pero bahala na. Sinimulan na nilang kumain. Habang ninanamnam ni Dante ang bawat subo, ay naalala niya ang isang dahilan kung bakit siya bumalik sa baryo nila. Tumingin siya kay Lolo Isidro at nag-ipon ng lakas ng loob bago nagsalita. Lolo, gusto niyo na bang sumama sa akin sa Maynila? Meron na po akong pinapatayong bahay doon. Doon na po kayo manirahan. Malawak din po ang bakuran ko ron, kaya pwede kayong magtanim, kagaya po ng ginagawa niyo rito. Hindi ko pa pwedeng iwanan ang baryo natin, Apo. Dahil pa rin po ba sa mga aswang? Tumango ang matanda bilang pagsagot. Pambihira. Hanggang ngayon pala hindi pa rin sila humihinto sa pagsalakay at pamimeste dito. Pero Lolo, matanda na po kayo. Hindi po ba oras na para huminto na po kayo sa pakikipaglaban? Dante, iho. Hanggat may mga sumasalakay na aswang dito, at hanggat ako ang nagmamay-ari ng mutya ng puting ahas, ay makikipaglaban pa rin ako sa mga aswang. Mahal na mahal ko ang baryo na ito, at hindi ko ito pwedeng iwanan nang hindi nauubos ang mga hinayupak na aswang na yan. Napatingin si Dante sa kwintas na suot ng kanyang lolo. Isang simpleng itim na tali yon na may palawit na puting bato. Ang puting batong yon ay ang tinutukoy ng lolo niya na mutya ng puting ahas. Ipinamana yon kay Lolo Isidro ng lolo nito. Ang mutya ng puting ahas ay isang mahiwagang mutya na nagtataglay ng kapangyarihan laban sa mga aswang. Bata pa lamang si Dante nang una niyang masaksihan ang totoong kapangyarihan ng mutya. Isang gabi, sinalakay ng mga aswang ang baryo nila. Nakita niyang humawak si Lolo Isidro sa mutya at biglang bumalot sa katawan nito ang isang liwanag na tila nagbigay rito ng kakaibang lakas. Maraming aswang na napatay noon si Lolo Isidro at simula ng gabing yon ay naniwala na siya sa taglay na kapangyarihan ng mutya. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Dante. Madilim-dilim pa ang paligid nang bumangon siya mula sa kanyang higaan at lumabas ng bahay. Agad niyang nakita si Lolo Isidro sa labas na abala sa pagpapakulo ng tubig sa isang lumang kalan na gawa sa bato. Nang makita siya ng matanda ay ngumiti ito. Aba, ang aga mo naman yatang magising, Dante. Magandang umaga po. Sanay na po kasi ako magising ng ganitong oras eh. Oo nga pala, Lolo Isidro. Magja-jogging lang po ako sandali ah. O sige, pero bumalik ka kagad para sabay tayo mag-almusal. Ngumiti si Dante bago tumalikod at nagsimulang tumakbo palabas ng bakuran. Ramdam niya ang sariwang simoy ng hangin habang nagja-jogging siya. Bawat lugar na kanyang nadadaanan ay may mga ala-alang bumabalik sa kanyang isipan. Walang direksyon ang kanyang ginawang pagtakbo at hinayaan lang niyang dalhin siya ng kanyang mga paa sa kung saan hanggang sa napadpad siya
sa dulong bahagi ng baryo. Napahinto si Dante nang makita niya roon ang nakatayong isang napakalaking bahay. Malamansyon ang estruktura noon na hindi pangkaraniwan sa kanilang baryo. Napapalibutan yon ng mataas na pader at ang gate ay yari sa magandang uri ng bakal. Hindi siya makapaniwala na may nakapagtayo ng ganong uri ng bahay sa baryo nila. Napabuntong hininga si Dante bago tumalikod at nagsimulang tumakbo pabalik sa bahay ni Lolo Isidro. Hindi niya maalis sa isip ang malaking bahay na kanyang nakita. Sa kanyang pagtakbo ay hindi nakaligtas sa mga mata niya ang mga ligaw na bulaklak sa tabi ng daan. Kulay bughaw ang bulaklak at meron yung kakaibang taglay na ganda. Huminto si Dante at pumitas siya ng ilan sa mga bulaklak. Saka siya muling nag-jogging pabalik sa bahay ni Lolo Isidro. Pagdating sa bahay ay nagtungo siya sa likod ng bahay. Tumayo siya sa harapan ng bahagi ng lupa roon kung saan nila ibinaon noon ang dugoang damit ng nakababata niyang kapatid na si Edsel. Marahan niyang inilapag ang bulaklak sa ibabaw ng lupa. Napayuko siya at hindi niya na napigilan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Edsel, kapatid ko. Kumusta ka na? 5 taon na pala lumipas simula nung nawala ka. Ang tagal na, tol. Pero hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin matanggap na hindi na kita makikitang muli. Oo nga pala, tol. Natupad ko na pala mga pangarap ko. Engineer na ako ngayon. Naging mahirap, pero kinaya ko. Pero alam mo ba, kahit gaano ako kasaya sa narating ko, lagi ko naiisip na hindi mo na ito makikita ng personal. Hindi mo na ako nakitang graduate, tol. Hindi ba gusto mo na tumira sa Maynila nun? Kaya ko sana tuparin na ang pangarap mo na yun. Pero ngayon, tol, wala ka na eh. Alam mo ba, minsan iniisip ko kung bakit ikaw pang nawala. Bakit hindi na lang ako? Pero alam ko kung nasan ka man ngayon ay masaya ka na. Mahal na mahal kita, tol. At kahit kailan, hindi kita makakalimutan. Hinayaan ni Dante na dumaloy ang emosyon niya. Hinayaan niyang maramdaman ang presensya ng kanyang nakababatang kapatid kahit pa sa kanyang isip at alaala lang ito nananatili. Sandali pa siyang tumigil sa kanyang kinatatayuan bago siya nagdesisyon na umalis upang pumasok na sa bahay ni Lolo Isidro. Sa pagpasok ni Dante sa bahay ay naamoy niya kagad ang pritong tuyo at sinangag na kanin. Nakita niya si Lolo Isidro na naghahain na ng almusal sa pagkainan, kaya lumapit na siya rito. Oh, Dante! Sakto ang dating mo. Kakain na tayo. Halika na't maupo ka na rito. Aba, sandali lang. Ha? Bakit parang namumugto yata ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Kinausap ko lang po sandali si Edsel sa likod ng bahay, Lolo. Doon po sa lugar kung saan natin ibinaon ang kanyang damit. Pakiramdam ko, Lolo, buhay pa rin ang kapatid ko. At nandito lang siya. Hindi man natin siya nakikita, pero alam kong hindi siya kailanman lumayo sa iyo. At sigurado ko na ipinagmamalaki ka niya. Napangiti si Dante dahil sa sinabi ni Lolo Isidro. Umupo na siya at nagsimula na silang kumain. Matapos niyang magtimpla ng kape. Sandaling huminto sa pagkain si Dante nang may maalala siya. Piniga ang kanyang mga kamay. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sana nga, Lolo. Sana nga. Pinisil ni Lolo Isidro ang balikat ng kanyang apo bago kinuha ang sandok at nagsimulang maghain ng kanin sa kanilang pinggan. Sige na, kumain na tayo. Sinimulan nilang kainin ang masarap na sinangag. Habang kumakain
Biglang naalala ni Dante ang nakita niya kanina habang nagja-jogging. Lo, oo nga pala. Habang nagja-jogging po ako, napunta po ako doon sa dulo ng baryo. Napansin ko po yung malaking bahay na parang mansyon doon. Kanino po yun? Ang mansyon. Kay Don Hidalgo yon. Dahil lang siya rito sa baryo natin. At binili niya yung lupang doon sa dulo ng baryo. Tapos pinatayuan niya ng bahay niya. Alam mo ba, simula na dumating siya rito, ay nagkaroon ng magandang pagbabago sa lugar natin. Bakit po? Ano po bang ginawa niya? Siya na po ba ang bagong kapitan dito? Hindi naman. Marami kasi siyang tinulungan na kababayan natin dahil sa kanyang sakahan. Nabigyan ng trabaho ang mga tao dito, kaya kahit papano bumuti ang kabuhayan ng ilan sa kanila. Aba, mukhang mabuting tao po si Don Hidalgo. At least kahit papano, may magandang naidulot ang pagdating niya po rito. Kahit nga ako kumikita dahil sa kanya. Nang makita niya kasi ang mga tanim kong gulay, sinabi niya sa akin na siya ang bibili ng mga gulay ko. Hanggang ngayon ay sa taniman ko pa rin siya bumibili kapag kailangan niya ng gulay. Naputol ang pag-uusap ni Dante nang makarinig sila ng marahang pagkatok sa pinto. Si Lolo Isidro na ang tumayo at binuksan nito ang pinto. Hindi masyadong naintindihan ni Dante ang pinag-usapan ng dalawa dahil mas nakatuon ang pansin niya sa pagkain. Ilang saglit pa ay bumalik na si Lolo Isidro sa mesa at may hawak ito na isang itim na sobre. Sino po yun, Lo? Si Kapitan Ruben. Inabot niya itong imbitasyon mula kay Don Hidalgo. Welcome party raw mamayang gabi para sa anak niyan si Ethan. Halos lahat ng taga-baryo ay imbitado. Welcome party? So, may anak po pala si Don Hidalgo? Oo, pero sa pagkakaalam ko, ay sa ibang bansa lumaki si Ethan. Ngayon lang siya uuwi rito sa baryo. Kailan daw po yung party? Mamayang gabi na. Doon mismo sa mansyon nila gaganapin. Hindi ba napakabait niya talaga, Apo? Biruin mo. Imbis na mga mayayaman at kilalang tao ang iimbitahan niya sa kasiyahan sa bahay niya, ay isinama pa niya ang mga tao rito sa baryo. Di kung ganun, Lo. Pupunta po kayo mamayang gabi ron. Nako, siguradong magagamit niyo na naman po mga dance move niyo. Nako, hindi na. Matanda na ako para sa mga ganyang kasiyahan. Siya pa kailangan ko rin magbantay. At baka mamaya samantalahin ng mga aswang ang kasiyahan mamaya at baka bigla silang umatake. Kung gusto mo, ikaw na lamang ang pumunta. Kinuha ni Dante ang sobre at sandali siyang natigilan nang tignan niya yon. Hindi niya maipaliwanag pero parang may bumubulong sa kanya na dapat siyang pumunta sa mansyon ni Don Hidalgo. Kinagabihan, nakatayo si Dante sa harap ng maliit na salamin sa kwarto niya. Nakasuot siya ng puti na polo at isinara niya ang mga botones nun. Ang pang-ibaba niya naman ay itim na pantalon at isang sapatos na puti. Maya-maya ay lumabas na siya ng kwarto at nakita niya si Lolo Isidro na nakaupo sa lumang upuan nito habang humihigop ng mainit na salabat. Lo, alis na po ako, punta na po ako doon. Isputing na sputing, ayos ang forma mo Para kang pupunta sa binyagan. Ano ka ba, Lo? Party po ang pupuntahan ko, hindi binyag. Nagbibiro lang naman ako. Sige na. Pero wag mong kalilimutan ang pinaka-importante sa lahat, Mag-Sharon ka. Ha? Ano pong mag-Sharon? Pihira na ito. Ilang taon kang tumira sa Maynila pero hindi mo alam ang mag-Sharon. Di magbalot ka ng pagkain doon sa party at uwian mo ako. Yun lang pala, Lolo Ayos Mag-Sharon Sige po, ako pong bahala doon. Ipag-Sharon po kita mamaya. Matapos yun, ay lumabas na si Dante ng bahay at naglakad na patungo sa mansyon ni Don Hidalgo.
Habang palapit siya roon, ay dinig na dinig niya ang malakas na tugtugan mula roon. Pagkarating niya sa harapan ng malaking gate ng mansyon, nakita niya ang isang gwardya. Iniabot niya rito ang itim na sobre at saka siya nito hinayaang makapasok. Nang makapasok na si Dante sa malawak na bakuran ng mansyon, ay nakita niya kung gaano kaingrande ang welcome party na yon para sa anak ni Don Hidalgo. Maganda ang pagkakaayos ng mga lamesa at upuan. Meron din doon 2 mahahabang lamesa na puno ng masasarap na pagkain. Sa unahan naman ay may isang maliit na entablado. Hindi nagtagal ay isang lalaking nasa 50 na ang edad ang lumabas mula sa loob ng mansyon. Nakasuot ito ng isang magarang Amerikana na kulay navy blue na may gintong embroidery sa mga gilid. May manipis itong bigote at ang buhok nito ay maayos na nakabrush up. Kinuha ng lalaki ang mikropono at humarap sa mga bisita matapos nitong umakyat sa stage. Magandang gabi sa inyong lahat. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, hayaan nyo na magpakilala ako sa inyo. Ako po, si Don Hidalgo Enriquez. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa gabing ito. Ang okasyong ito ay hindi lang isang simpleng salo-salo, kundi isang espesyal na pagtitipon para sa pagbabalik ng aking nag-iisang anak na si Ethan. Nagpalakpakan ang mga tao, kaya nakipalakpak na rin si Dante. Habang nakatingin siya kay Don Hidalgo, ay hindi niya maintindihan kung bakit may kakaiba siyang naramdaman. Mabigat ang presensya ni Don Hidalgo para sa kanya, kahit pa hindi naaalis ang matamis na ngiti nito sa mga labi. Hindi ko na kayo bibitinin pa. Ang dahilan ng pagtitipong ito ay upang ipakilala ko sa inyo ang nag-iisang anak ko, si Ethan. Lumingon si Don Hidalgo patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Bumukas ang malaking pinto at lumabas mula roon ang isang binata. Naglakad yon patungo sa entablado. Ang tindig nito ay matikas. Nakasuot ito ng isang puting long sleeve na nakatupi ang manggas, itim na slacks at itim na sapatos. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Hindi siya makapaniwala nang makita niya si Ethan. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil kamukhang kamukha ni Edsel si Ethan. Kahit ang paraan ng mga galaw nito at ang ekspresyon ng muka ay eksaktong kagaya sa kanyang nakababatang kapatid. Ang pagkakaiba lamang ay nagmukhang mas mature na ito. Inabot ni Don Hidalgo ang mikropono kay Ethan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ethan Enriquez. Masaya po akong makilala kayo at makasama ngayong gabi. Bagamat lumaki po ako sa ibang bansa, nais ko po maging bahagi ng lugar na ito. Maraming salamat po sa inyo. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit para kay Dante ay wala siyang naririnig kundi ang boses ni Ethan. Pagkababa ni Ethan mula sa entablado ay hindi na nakapagpigil si Dante. Agad siyang sumugod palapit dito at niyakap niya ito ng maigpit. Nagulat siya nang malakas siyang itulak ni Ethan palayo. Halata sa mukha nito ang pagtataka at inis. Nawalan siya ng balanse at napaupo siya sa lupa. Sino ka? At bakit mo ako niyayakap ng basta-basta, ha? Tumayo si Dante habang hindi niya inaalis ang tingin kay Ethan. Edsel, hindi mo ba ako kilala? Ako to, ang Kuya Dante mo. Pasensya na, pero hindi kita kilala. Ngayon lang kita nakita eh. Ikaw si Edsel, sigurado ako. Hindi ako maaaring magkamali. Magkapatid tayo. Edsel, Diyos ko, hindi ako makapaniwala na buhay ka. Paano ka nakaligtas sa mga aswang? Sorry pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Tigilan mo ang pagtawag sa akin ng Edsel dahil hindi Edsel ang pangalan ko. Papa, sino ba ang taong to? Bakit nanggugulo to sa welcome party ko?
Magsasalita pa sana si Dante upang ipaliwanag ang lahat, pero lumapit doon si Don Hidalgo at tinapik siya sa balikat. Iho, mukhang nagkakamali ka. Hindi Edsel ang pangalan ng anak ko. Ethan. Ethan ang pangalan niya. Hindi. Alam ko siya si Edsel. Alam ko siya ang kapatid ko. Alam ko ang itsura ng kapatid ko. Kung hindi siya si Edsel, abay bakit kamukha niya ang kapatid ko? May nararamdaman akong lukso ng dugo sa kanya. Napatingin ang ilang bisita sa kanila at ang iba naman ay nagbulungan pa. Pinilit lumapit ni Dante kay Ethan, ngunit agad siyang hinarangan ng dalawang matitipunong security guard. Edsel! Maniwala ka, ako to! Ako Kuya Dante mo, Edsel! Palabasin niyo na nga yan dito. Gumagawa lang ng gulo yan eh. Mahigpit na hinawakan si Dante sa magkabila ang braso ng dalawang security guard. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Edsel, pakinggan mo ako! Kuya mo ako! Bakit hindi mo ako maalala? Nagpumigla si Dante at pilit niyang nilabanan ang mahigpit na paghawak ng mga gwardya, pero wala siyang nagawa. Wala man lang emosyon sa mukha ni Ethan habang pinagmamasdan niya ito na inilalayo rito ng mga tauhan ni Don Hidalgo. Patuloy na isinisigaw ni Dante ang pangalan ng kanyang kapatid habang hinihila siya ng mga gwardya papalayo. Nang tuluyan siyang mailabas sa gate, ay agad na isinarado ng isang gwardya ang gate. Naiwang nakatayo si Dante sa labas ng mansyon. Habol niya ang kanyang paghinga at nangangatog ang buo niyang katawan. Mula sa labas ng gate ay tinanaw niya si Ethan na bumalik na sa loob ng mansyon. Mabigat ang bawat hakbang ni Dante habang naglalakad siya pabalik sa bahay ni Lolo Isidro. Bagsak ang kanyang balikat at nakayuko siya na para bang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Paulit-ulit niyang tinatanong sa kanyang sarili kung paano nabuhay ang kanyang kapatid. Ngunit higit sa lahat ay nais niyang makakuha ng sagot sa tanong kung bakit itinatanggi nito na hindi ito si Edsel. Hindi na namalayan pa ni Dante na nasa harapan na siya ng bahay ng kanyang lolo. Pagpasok niya ay nakita niya si Lolo Isidro na nakaupo at nagbabasa ng isang lumang libro. Aba, bakit ang bilis mo namang nakauwi? Tapos na ba kagad ang parte? Hindi nagsalita si Dante. Sa halip, tahimik siyang naupo sa tabi ni Lolo Isidro para siyang wala sa sarili. Ano bang nangyayari sa'yo? Sandali, nakapagsarod ka ba, Apo? Lolo, si Edsel, nasa party siya. Ano ka ba? Ay sus Mariosep, si Edsel! Imposibleng naroon si Edsel, Dante. Nakalimutan mo na yatang matagal nang patay ang kapatid mo. Hindi, Lolo. Yung anak ni Don Hidalgo na si Ethan. Si Edsel yun. Kamukhang-kamukha niyang kapatid ko. Dante, alam kong mahirap pa rin tanggapin ang pagkawala ni Edsel. Pero hindi mo maaaring ipilit na buhay pa siya. Dahil lang sa nakita mo may kamukha siya. Isa pa, normal lang na may kamukha ang isang tao. Mariing umiling si Dante at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi, Lolo eh. Hindi lang siya basta kamukha ni Edsel. Nararamdaman ko na siyang kapatid ko. Siya si Edsel. Hindi ako maaaring magkamali. Kapag nakita mo si Ethan, Lolo, sigurado ko maniniwala ka rin sa akin. Tinitigan siya ni Lolo Isidro na para bang sinusuri nito kung nagsasabi siya ng totoo o kung dala lamang yon ng matinding lungkot dahil hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanyang kapatid. Nang sumunod na umaga, ay agad na nagpunta si Dante sa harap ng mansyon ni na Don Hidalgo. Nakatayo siya sa isang makapal na halaman, hindi kalayuan mula sa gate. Tahimik siyang naghintay at hindi niya inalis ang mga mata sa gate. Umasa siya na makikita niya mula roon si Ethan. Makalipas nga lang ang ilang sandali, ay bumukas ang gate at lumabas mula roon si Ethan. Naglakad ito patungo sa direksyon
ng kagubatan. Agad na tumayo si Dante mula sa kanyang pinagtataguan at palihim na sinundan si Ethan. Sinigurado niyang hindi siya nito mapapansin, kaya labis ang pag-iingat niya sa bawat paghakbang niya. Habang palalim sa kagubatan, ay lalo siyang kinabahan. Pamilyar kay Dante ang direksyong tinatahak ni Ethan, hanggang sa natigilan siya nang makita kung saan ito nagtungo. Walang iba kundi sa dating kuta ng mga aswang na abandonado na. Huminto si Ethan sa gitna ng kuta at lumingalinga pa sa paligid. Hindi na nakapagpigil si Dante at lumapit na siya kay Edsel. Tinawag niya ito at may inis sa muka na lumingon ito sa kanya. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Sinundan mo ba ako hanggang dito? Ngayon ay sigurado na ako na ikaw nga talaga si Edsel. Alam mo kung anong lugar na ito, di ba? Kaya ka nandito ay dahil ito ang lugar kung saan tayo dinala ng mga aswang 5 taon nang nakararaan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumigil ka na sa ilusyon mo, magkapatid tayo. Wala akong kapatid. Ako lang ang nag-iisang anak ng papa ko. Naglakad-lakad lang ako, kaya napadpad ako sa lugar na ito. Bakit ba itinatanggi mo na ikaw si Edsel? Galit ka ba sa akin? Dahil ako lang nailigtas ni Lolo Isidro noon. Mariing hinawakan ni Dante ang magkabila ang balikat ni Ethan at matiim niya itong tinignan ng diretso sa mata. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng labi ni Ethan. Nagulat si Dante nang bigla siyang itulak ni Ethan ng malakas. Napaatras siya ng ilang hakbang. Tumalikod si Ethan at mabilis na naglakad palayo. Pero hindi agad sumuko si Dante. Agad niyang hinabol si Ethan at muli niya itong hinawakan sa balikat. Mabilis na humarap si Ethan at malakas siya nitong sinuntok sa muka. Napapikit si Dante sa lakas ng suntok ni Ethan. Nawalan siya ng panimbang at napaupo siya sa lupa. Kapag hindi mo ako tinantanan, pulis na ang makakaharap mo. Huwag mo akong subukan. Kayang-kaya kitang ipakulong. Lalo na't hindi naman kita kaano-ano. Muling tumalikod si Ethan at malalaki ang mga hakbang na naglakad palayo kay Dante. Sa kabila ng pananakit ni Ethan, ay hindi pa rin nawala sa isipan ni Dante na ito nga ang kapatid niyang si Edsel. Mabigat ang hakbang ni Dante nang maglakad siya pabalik sa bahay ni Lolo Isidro. Maapdi pa rin ang kanyang labi dahil sa suntok na natanggap niya kay Ethan. Papasok na sana siya sa bahay nang sumulpot mula sa gilid ng bahay si Lolo Isidro na may dalang mga kahoy na panggatong. Bumakas ang pag-aalala sa muka ng matanda nang makita ang pasa sa mukha niya. Abe, ano nangyari sa'yo, Apo? Bakit may pasa ka sa mukha mo? Sinuntok po ko ni Edsel. Anong ibig mong sabihin? Baka si Ethan. Bakit ka naman niya susuntukin? Sinundan ko po siya. Nagpunta po siya doon sa dating kuta ng mga aswang. Alam kong alam niya po na doon kami dinala ng mga aswang na dumukot sa amin dati. Kaya gaya ko, ay binalikan din po niya ang lugar na yon. Pinilit ko sa kanya na siya si Edsel. Hanggang sa nagalit na siya, kaya sinuntok niya ako. Umiling si Lolo Isidro at napabuntong hininga. Kaya ka naman pala sinuntok kasi masyado kang makulit. Ano ba naman yan, Dante? Kung si Edsel nga ang Ethan na yon, hindi ba dapat natuwa siya nang makita ka niya? Ramdam ko pong galit siya sa akin, Lolo. At alam ko po kung bakit. Iniisip po niya na iniwanan ko siya noon. Akala niya pinabayaan ko siya sa kamay ng mga aswang. Nagtagpo ang mga mata ni Dante at Lolo Isidro. Hindi na nagsalita ang matanda at napailing na lamang ito. Ramdam niya na hindi pa rin kumbinsido ang lolo niya sa mga sinasabi niya. Pero naniniwala siya na sa oras na makita ni Lolo Isidro si Ethan, ay maniniwala ito na nagsasabi siya ng katotohanan. Kinagabihan, sa gitna ng maimbing na pagtulog ni Dante, ay bigla siyang nagising dahil sa kaguluhan sa labas. Agad siyang bumangon at sumilip sa bintana.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang ilang mga aswang na inaatake ang mga tao sa labas nila. Hindi na siya nag-isip at mabilis siyang lumabas ng kwarto at nagulat siya nang makita niya si Lolo Isidro na palabas na ng bahay habang may dalang buntot ng pagi. Lolo, ano gagawin mo? Saglit siyang nilingon ng matanda. Matigas ang ekspresyon sa mukha nito. Lalabas ako para lumaban sa mga aswang. Hindi ko pwedeng hayaang patayin nila mga tao rito. Nagmadali si Dante patungo sa kusina at dinampot ang itak na nakasabit sa dingding. Matapos yun, ay binalikan niya ang kanyang lolo na palabas na ng bahay. Sasama ako sa inyo, Lolo. Oras na para makatulong ako sa pakikipaglaban niyo sa mga aswang. Hindi pwede, Dante. Hindi mo alam kung paano makipaglaban. Dito ka lang. Mas ligtas ka rito sa loob ng bahay. Pero, Lolo, Wala nang pero-pero. Kapag sinabi ko dito ka lang, dito ka lang. Sa tono ng pananalita ni Lolo Isidro, alam ni Dante na kahit na anong pilit at sabihin niya, ay hindi ito papayag sa gusto niya. Kaya sa huli ay sinunod na lamang niya ang sinabi ng matanda. Matapos yun ay lumabas na si Lolo Isidro at naiwang mag-isa si Dante sa loob ng bahay. Nais niyang tulungan ang kanyang lolo, ngunit alam niya na magagalit lamang ito sa kanya. Isinarado na lang ni Dante ang pinto at sumilip siya sa bintana. Hindi niya inalis ang mata niya kay Lolo Isidro na matapang na nakikipaglaban sa mga aswang gamit ang buntot ng pagi. Alam niya na malakas ang loob nitong makipaglaban sa mga aswang dahil sa suot nito ang mutya ng puting ahas na nagbibigay rito ng lakas. Isang aswang ang malakas na hinampas ni Lolo Isidro gamit ang buntot ng pagi. Napasigaw ang aswang nang lumatay yon sa mukha nito at nag-iwan ng malalim na sugat. Grabe! Kahit ugod-ugod na si Lolo, halimaw pa rin siya sa pakikipaglaban. Sige, Lolo! Hampasin mo pa! Huwag kang titigil hanggat hindi nauubos sa mga aswang na yan! Hangang-hanga si Dante sa pakikipaglaban ng kanyang lolo. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin niya na hindi na ito kasing bilis tulad ng dati. Hindi niya maitatanggi na malakas pa rin si Lolo Isidro, pero halata na ang pagbagal ng galaw at atake nito. Dahil doon, ay biglang kinabahan si Dante. Hanggang mula sa likuran ng kanyang lolo, ay isang aswang ang umatake. Bago pa man makaiwas ang matanda, ay bumaon na ang matutulis na kuko ng aswang sa likod nito. Hindi na nag-isip pa si Dante at muli niyang kinuha ang itak. Patakbo siyang lumabas ng bahay at nilapitan niya ang aswang na umatake sa kanyang lolo. Walang pagdadalawang isip na tinaga ni Dante ang aswang sa batok na agad nitong ikinabagsak sa lupa. Mabilis na lumingon si Lolo Isidro at nagulat ito nang makita niya si Dante. Dante! Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko naman sa iyo manatili ka lamang sa loob. Wala akong pakialam, Lolo, kahit magalit pa kayo sa akin. Sa ayaw at sa gusto nyo, makikipaglaban ako sa mga aswang. Muling sumugod ang mga aswang. Sa kabila ng sugat ni Lolo Isidro, ay lumaban pa rin ito. Biglang umatake sa harapan ni Dante ang isang aswang. Kahit wala siyang alam sa pakikipaglaban, ay hindi siya umatras. Itinarak niya ang itak sa leeg ng aswang. At nang hugutin niya yon, ay sumirit ang masaganang dugo mula sa sugat sa leeg ng aswang at nangisay yung bumagsak sa lupa. Luminga si Dante upang hanapin si Lolo Isidro. Nakita niya na nakahiga sa lupa si Lolo Isidro habang isang aswang ang nasa ibabaw nito. Nagpapambuno ang dalawa, pero sa lagay ng kanyang lolo ay alam niya na wala itong laban. Mabilis na tumakbo si Dante para tulungan si Lolo Isidro. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang nagawang hawakan ng aswang ang mga kamay ng lolo niya. Ngumanga ng malaki ang aswang at takmang sasakmalin si Lolo Isidro sa leeg. Napasigaw si Dante dahil alam niya na kahit na anong bilis ng pagtakbo ang gawin niya ay hindi na siya aabot para iligtas si Lolo Isidro. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang lumapit si Ethan sa aswang
na umaatake kay Lolo Isidro at mabilis nitong ibinaon sa likod ng ulo ng aswang ang hawak nitong mahabang kawayan na may tulis sa dulo. Napahinto si Dante. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita niya rin ang reaksyon ni Lolo Isidro. Napako ang tingin ng matanda kay Ethan habang nanlalaki ang mga mata nito. Alam niya kung bakit ganun ang reaksyon ng lolo niya at dahil yon sa sobrang pagkakahawig talaga ni Ethan kay Edsel. Nanatili si Ethan sa kinatatayuan niya. Tinulungan ni Ethan si Lolo Isidro na makatayo. Maigpit ang hawak ng matanda sa braso ni Ethan habang unti-unting tumatayo. Pagkatayo ay mabilis na niyakap ni Lolo Isidro si Ethan ng mahigpit. Ramdam ni Dante ang pagkasabik ng lolo niya sa apo nito na inakala nilang patay na. Kasabay ng tagpong yun, napansin ni Dante ang kakaibang nangyari sa paligid. Ang mga aswang na kanina lang ay walang habas na umaatake ay biglang tumakbo palayo sa baryo hanggang sa wala nang natirang aswang doon. Nang tuluyang mawala ang mga aswang, ay lumapit si Dante sa dalawa. Ngunit biglang kumalas si Ethan mula sa yakap ni Lolo Isidro. Maraming salamat sa pagliligtas mo kay Lolo Edsel. Ikaw nga si Edsel. Hindi ako makapaniwala na buhay ka pa, apo ko. Tumigil nga kayo. Hindi ako sabi si Edsel eh. At huwag niyo nang ipilit pa ang isang bagay na walang katotohanan. Matalim ang tingin ni Ethan sa kanilang dalawa bago ito tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Edsel! Edsel, apo, sandali lang! Bumalik ka rito! Akmang hahakbang si Lolo Isidro para sundan si Ethel, pero agad itong pinigilan ni Dante. Maigpit ang kapit niya sa braso ng matanda. Pilit itong pinipigilan. Lolo, hayaan niyo na siya. Sinubukan ko na rin siyang kausapin pero patuloy lang niyang itinatanggi na siya nga si Edsel. Matagal pang nakatitig si Lolo Isidro sa papalayong si Ethan hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin nila. Matapos yun ay inalalayan ni Dante si Lolo Isidro pabalik sa loob ng bahay. Pagkatapos nila ay pinaupo niya ang kanyang lolo at mabilis siyang kumuha ng bote ng alkohol, malinis na tela at benda mula sa isang lumang kahon na ginagamit nila bilang pangunang lunas. Maingat na hinubad ni Dante ang dugo ang damit ng kanyang lolo. Pumesto siya sa likod nito at kahit paano ay nagpasalamat siya sa Diyos dahil hindi ganun kalalim ang sugat nito sa likod. Napakislot si Lolo Isidro nang buhusan ni Dante ng alkohol ang sugat nito pero hindi ito umangal. Alam niya na sanay na ito sa mga ganong sugat dahil sa tagal na nitong nakikipaglaban sa mga aswang. Pabihira. Totoo nga ang sinabi mo, Dante. Ang anak ni Don Hidalgo ay walang iba kundi si Edsel. Ang nakapagtataka lang ay bakit hindi niya tayo kilala. Ramdam kong kilala niya tayo, Lolo. Pero nagpapanggap lamang siya na hindi. Ang hinala ko ay galit siya sa akin. Ang iniisip siguro niya ay iniwan ko siya nun. Akala niya ay sarili ko lang ang isinalba ko, pero ang totoo ay gusto ko siyang balikan nun para iligtas din sa mga aswang. Nagpatuloy si Dante sa paglilinis sa sugat ni Lolo Isidro. Hindi niya napigilan ang maluwa dahil sa loob ng 5 taon ay inisip niyang patay na si Edsel at bilang kapatid nito ay masakit sa kanya na muli nga silang nagkita pero galit naman ito sa kanya. Kailangan ko siyang mapaamin, Lolo. Kailangan ko siyang makausap para maipaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pero ang ipinagtataka ko ay kung paano siya nakaligtas nun sa mga aswang. Hindi na nagsalita pa si Lolo Isidro, pero alam ni Dante na malalim ang iniisip nito. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na ni Dante ang paglilinis sa sugat ng lolo niya. Nalagyan na rin niya yon ng benda. Kumuha siya ng malinis na damit at inabot niya yon kay Lolo Isidro. Umupo si Dante sa harapan ng lolo niya at nagtama ang mga mata nila.
Pero kahit itinatanggi tayo ni Edsel, ay masaya pa rin ako na buhay siya, Dante. Masaya ako na napunta siya kay Don Hidalgo dahil alam ko sa nakalipas na 5 taon ay naging maganda at komportable ang buhay niya. Pero Dante, apo, gawin mo ang lahat para maibalik sa atin si Edsel. Pangako, Lolo. Gagawin ko ang lahat. Ang kailangan lang talaga ay makausap ko siya. Naniniwala ko na makikinig at makikinig pa rin siya sa akin. Alam ko na mahal niya pa rin tayo, Lolo. Habang nakatingin si Dante sa matanda, ay may awang humaplos sa puso niya. Sa kabila ng edad ni Lolo Isidro, ay patuloy pa rin itong lumalaban. Pilit pa rin nitong ginagampanan ang tungkulin na sana ay matagal na nitong iniwanan. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng matanda at masuyo itong pinisil. Lolo Isidro, kanina ho habang nakikipaglaban ka, ay nakita ko na hindi ka nakasimbilis ng dati sa pag-atake. Eh ano bang magagawa ko, apo? Matanda na ako, Dante. Hindi na ako kayang pabilisin ng mutya ng puting ahas. Kaya nga po, Lolo. Kaya oras na po siguro para magpahinga ka na sa pakikipaglaban mo. Umiling si Lolo Isidro at mapait na ngumiti. Wala akong kilalang tatanggap ng mutya, Dante. Mabigat ang responsibilidad na dala nito. At alam mo yon. Ako, Lolo, ipagkatiwala mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang mutya ng puting ahas. Hayaan mong ako na makipaglaban sa mga aswang. Aba, hindi maaari. Hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay mo, apo. At hindi mo ba narinig? Mabigat ang responsibilidad na dala ng mutyang ito. Hindi ito para kaning mainit na kapag napaso ka ay pwede mong iluwa. Pero hindi ko niluluwa ang mainit na kanin, Lolo. Kahit napapaso ko, ay nilulunok ko pa rin yun. Ganun ang gagawin ko kapag napunta sa akin ang mutya ng puting ahas. Kahit mahirapan ako, ay hindi ko ito bibitiwan gaya ng ginawa nyo. Lolo, hindi ko hahayaang patuloy mong ipagsapalaran ng buhay mo, lalo na't alam kong hindi mo na kayang lumaban, kahit pa nasa iyong mutya. Hindi agad nakasagot si Lolo Isidro. Ramdam ni Dante na hindi nito inasahan ang mga salitang yon mula sa kanya. Ilang beses itong napabuntong hininga at halatang pinag-iisipan nito ang mga sinabi niya. Hindi ko hahayaang mapunta sa kung sino lang ang mutya, Lolo. Kung ibibigay mo to sa akin, ipapangako kong pangangalagaan ko ito. Ipagpapatuloy kong tungkulin mo sa baryong ito. Pinapangako ko yan. Apo, kung desidido ka talaga sa bagay na yan, sige, pumapayag na ako. Sa tingin ko ay tama ka. Mas lalo lamang mapapahamak ang baryo natin kung kagaya ko ang hahawak ng mutya ng puting ahas. Tama ka. Oras na siguro para magkaroon ng bagong tagapagtanggol ang baryo natin laban sa mga aswang. Napangiti si Dante sa sinabi ni Lolo Isidro. Ngunit sa likod ng ngiting yon ay alam niyang isang mabigat na tungkulin ang tinanggap niya. Alam niyang hindi na magiging katulad ng dati ang buhay niya, pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay makakapagpahinga na si Lolo Isidro sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang gabi na bilog ang buwan ay nagtungo sina Dante at Lolo Isidro sa likod ng bahay upang gawin ang ritual ng pagpapasa ng mutya ng puting ahas. Nagsindi ng mga kandila si Lolo Isidro at ipinwesto niya ito ng pabilog at tumayo silang dalawa sa gitna ng mga kandila. May hawak si Lolo Isidro ng isang mangkok na may lamang pinaghalong langis at dugo ng ahas. Dante, apo, bago natin simulan ang ritual, kailangan mong maunawaan ang bigat ng desisyong ito. Kapag hindi ka tinanggap ng mutya, maaaring manganib ang buhay mo. At kung hindi kayanin ng katawan mo ang kapangyarihan nito, ay may posibilidad na ikaw mismo ang magiging biktima ng lakas na dala nito. Opo,
Naiintindihan ko po, Lolo Isidro. Ang mutya ng puting ahas ay hindi lang basta nagbibigay ng lakas at bilis. Ibinibigay rin ito ang kakayahan ng isang ahas. Patatalasin ito yung paningin at pandinig. Huwag mo rin kalilimutan na hanggat nasa iyo ang mutya, ay hindi mo na mababawi ang normal mong buhay. Hindi kita tinatakot, bagkus ito ay isang paalaala at babala. Ngayon, handa ka naman tanggapin ang mutya ng puting ahas at ang responsibilidad na kalakip nito. Opo, Lolo Isidro. Buong puso ko pong tinatanggap ang mutya ng puting ahas at ang responsibilidad na dala nito. Dinasalan na ni Lolo Isidro ang mangkok na naglalaman ng pinaghalong langis at dugo ng ahas. Matapos yun, ay inilubog nito roon ang hintuturo nito gamit ang langis at dugo ng ahas. At may isinulat itong mga simbolo sa noo ni Dante gamit ang hintuturo nito. Muli itong umusal ng mga dasal. Sa pagkakataon na yon, ay nagsimulang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid nila. Ang apoy sa mga kandila ay gumalaw na parabang nagsasayaw ang mga yon. Ibinaba ni Lolo Isidro sa lupa ang mangkok at hinubad nito ang mutya ng puting ahas. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang mutya ng puting ahas, Dante. Simula ngayon, ikaw na ang tagapangalaga nito. Maingat na isinuot ni Lolo Isidro ang mutya sa leeg ni Dante. Matapos yun, ay isang matinding enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Dante. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman niya ang mainit na paggapang ng enerhiya sa kanyang mga ugat. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang nilulukob ng matinding kirot ang buong katawan niya. Parang may nagbabagang apoy na pumapasok sa bawat himaymay ng kanyang mga laman. Napaluhod siya sa lupa habang pilit na kinokontrol ang lakas ng mutya. Dante, labanan mo! Ikaw ang dapat na kumontrol sa mutya at hindi ikaw ang dapat niyang kontrolin. Mariin na naikuyom ni Dante ang kanyang mga kamay habang pilit niyang kinokontrol ang kapangyarihang nagwawala sa loob niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay unti-unting humupa ang matinding enerhiya na nagwawala sa loob ng kanyang katawan. Nagsimulang bumalik sa normal ang kanyang paghinga at ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya ay pawisang tumayo si Dante. Ngumiti si Lolo Isidro at bakas sa mukha nito ang labis na tuwa. Tinanggap ka ng mutya ng puting ahas, Dante. Tinanggap ka. Simula ngayon, isa ka ng tunay na mandirigma laban sa mga aswang. Huwag mong kalilimutan na ang kapangyarihan mo ay hindi lamang para sa sarili mo. Ito ay isang tungkulin, isang sakripisyo. Gamitin mo ito para sa kabutihan. Opo, Lolo. Maraming salamat po sa tiwala na ipinagkaloob sa akin ng mutya. At sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, ay isang bagong tagapangalaga ng mutya ng puting ahas ang isinilang. Habang ramdam ni Dante ang bagong lakas na taglay niya, ay ibinulong niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para matapos na ang pag-aasik ng takot at lagim ng mga aswang sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na pag-atake ng mga aswang sa kanilang baryo, ay si Dante na mismo ang humaharap sa mga yon gamit ang isang matalim na itak at ang kapangyarihang hatid ng mutya ng puting ahas. Ay hinarap niya ang mga aswang. At lahat ng pag-atake sa baryo nila ay nagtagumpay siya na itaboy ang mga aswang dahil sa natakot ang mga yon sa kanya. Dahil doon ay mabilis siyang nakilala sa buong baryo bilang bagong tagapagtanggol at isang mandirigma na kayang puksain ang mga aswang. Ngunit sa kabila ng pagkilala na natanggap ni Dante, ay nanatili ang bigat sa dibdib niya. Hindi niya magawang maging lubusang masaya dahil hindi pa rin niya nakakausap si Edsel at hindi pa rin niya ito nagagawang ibalik sa pamilya nila. Isang gabi, habang naghahapunan, ay walang ibang laman ang isip ni Dante kundi ang kanyang kapatid. Sa gitna ng pananahimik niya,
ay biglang nagsalita si Lolo Isidro. Dante, iho. Masaya ako na ikaw ang naging bagong tagapangalaga ng mutya ng puting ahas. Nakikita ko kung paano mo ginagampanan ng buong puso at maayos ang tungkulin mo. Maraming salamat po, Lolo. Salamat po't nagtiwala kayo sa akin. Malaking tulong din po ang ginagawa natin pagsasanay araw-araw. Pero paano na ang buhay mo sa Maynila, Apo? Balak mo pa bang bumalik doon? Saka na po ako babalik sa Maynila. Kapag sigurado na po akong tapos na ang banta ng aswang dito sa baryo. Saka kapag naibalik ko na rin si Edsel sa atin. Ano pala ang plano mo kay Edsel, Apo? Naisip ko po na kailangan ko makausap si Don Hidalgo. Pakiramdam ko po ay siya lang ang nakakaalam kung paano nakaligtas si Edsel sa mga aswang noon. At sigurado akong siya rin na makakatulong sa atin para kumbinsihin si Edsel na bumalik sa atin. Magandang naisip mo. Base sa pagkakakilala ko kay Don Hidalgo, ay mabait naman yon. Sigurado ko na kapag napatunayan natin na si Ethan at si Edsel nga ay iisa, tutulungan niya tayo. Nangangako po ako sa inyo. Malapit na nating makasama ulit si Edsel, Lolo. Sa sandali na yon, ay ramdam ni Dante ang pag-asa. Alam niya na darating ang araw na mabubuo na ulit ang pamilya nila. At kapag nangyari yon, ay poprotektahan na niya si Edsel upang hindi na ulit ito mawala sa kanila ng kanyang lolo. Isang umaga, maagang nagtungo si Dante sa palengke upang bumili ng ilang pangangailangan nila sa bahay. Sa paglalakad niya roon, ay isang pamilyar na figura ang agad na nakatawag ng kanyang pansin. Walang iba kundi si Ethan. Hindi na siya nag-atubiling lapitan nito at agad na bumakas ang inis sa mukha ni Ethan nang makita siya. Ikaw na naman? Talaga bang kahit saan ako naroon ay nakasunod ka? Edsel, miss na kita at ni Lolo Isidro. Parang awa mo na. Umuwi ka na sa bahay. Ano ba? Wala akong kilalang Lolo Isidro. Pwede ba? Layuan mo na ako. Kailangan natin mag-usap. Kailangan kong ipaliwanag sa'yo kung bakit hindi kita nabalikan noong gabing tatakas dapat tayo sa mga aswang. Kung iniisip mong pinabayaan kita, nagkakamali ka. Naipit lang ako sa sitwasyon, kaya hindi na kita nabalikan. Pero saksi ko ang Diyos, Edsel. Alam niya kung gaano ko kagustong balikan ka. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Napansin ni Dante ang luhang pilit na pinipigilan ni Ethan na kumawala. Kulit mo! Sinabi nang hindi nga ako si Edsel eh! Ilang beses ko man sasabihin sa'yo ang bagay na yan bago ka maniwala! O baka naman, iniisip mo na ako na matay mong kapatid para lang mabawasan ang bigat ng konsensyang dinadala mo. Kahit anong pagtanggi ang gawin mo, alam kong ikaw ang kapatid ko. Ikaw si Edsel. Hindi ako si Edsel at huwag mo akong sagarin. Kapag hindi ako nakapagpigil, tototohanin ko na ang pagpapapuli sa'yo. Parang binagsakan ng mundo si Dante. Wala na siyang nagawa nang tumalikod si Ethan at naglakad dito palayo. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng mataong palengke. At sa kabila ng dami ng tao roon, pakiramdam niya ay mag-isa siya habang unti-unting umaagos ang luha sa magkabilaan niyang pisngi. Isang gabi, naghahanda si Dante sa pagpunta niya sa mansyon ni na Don Hidalgo. Nakita niya ang kanyang lolo Isidro na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Nilapitan niya ito para magpaalam. Sa tuwing lumalabas siya ay nakasanayan na niyang dalhin ang itak niya at ang mutya ng puting ahas na nakasabit sa kanyang liig. Lolo, pupunta po ako kay Don Hidalgo ngayong gabi. Kakausapin ko po siya tungkol kay Edsel. Abay, mabuti naman kung ganon. Sana'y matulungan niya tayo para maibalik na natin si Edsel. Gusto mo ba samahan kita? Umiling si Dante at ngumiti ng bahagya. Hindi na po, ako na lang po, Lolo. Ipagdasal niyo na lang po ako na maging maganda ang kalalabasan ng pag-uusap namin. O sige, mag-iingat ka, Dante. Muling ngumiti si Dante bago tuluyang naglakad palayo. Sa bawat hakbang niya sa madilim na daan
ay pilit niyang nilalakasan ang kanyang loob. Umasa siya na sa tulong ni Don Hidalgo ay maibabalik na sa kanila si Edsel at masasagot na ang katanungan nila ng kanyang lolo kung paano nagawang makaligtas ni Edsel sa mga aswang na dumukot noon sa kanila. Hindi nagtagal ay narating na ni Dante ang mataas na gate ng mansyon ni Don Hidalgo. Huminto siya roon at huminga ng malalim. Sa kabila ng kaba, alam niyang hindi siya maaaring umatras. Kailangan makausap niya ang mayamang lalaki upang malaman ang katotohanan tungkol kay Edsel. Maya-maya pa ay lumapit ang isang matikas na gwardya habang hawak ang isang batuta. Tinignan nito si Dante at bago pa man siya makapagsalita ay naunahan na siya nito. Ang bira! Ikaw na naman! Ikaw yun ang gulo noon sa welcome party ni Sir Ethan ah! Pasensya na sa nangyari noon, kaibigan. Wala akong intensyong manggulo at wala rin akong balak na manggulo ngayon. Kaya ako naparito. Eh bakit ka ba nandito? Ano ba kailangan mo? Kailangan ko lang makausap si Don Hidalgo. May importante akong sasabihin sa kanya, kaibigan. Nandito ba siya ngayon? Oo, nandito si Don Hidalgo. Pero hindi mo siya basta-basta pwedeng kausapin. Hindi lahat ng gustong kumausap sa kanya ay pinapayagan na makausap siya. Parang awa mo na, kaibigan, oh. Kailangan ko lang talaga siya makausap kahit sandali lang. Hindi nga pwede, ang kulit mo naman eh. Bumalik ka na lang kung may appointment ka. Huwag ka naman makulit ha. Kahit mag-isa ako eh, kaya-kaya kitang kalag ka rin eh. Huwag mo akong susubukan. Napakuyom ng kamao si Dante. Alam niyang walang saysay kung magpupumilit siya. Labag man sa kanyang kalooban ay wala na siyang nagawa kundi ang humakbang palayo. Ngunit bigla siyang natigilan ng isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kung hindi siya papapasukin ng guard, ay siya na lang ang gagawa ng paraan upang makapasok siya ng mansyon ni Don Hidalgo. Pasimpleng nagtungo si Dante sa gilid na bahagi ng mataas na pader na nakapalibot sa malawak na bakuran ng mansyon. Naghanap siya ng parte ng pader na maaari niyang akyatin. Nang makarating siya sa likuran, ay nakita niya ang isang malaking puno na bahagyang nakasandal sa pader. Napangiti siya dahil naisip niya na yun ang magiging daan para makapasok siya sa mansyon ni Don Hidalgo. Mabilis na inakyat ni Dante ang puno at nang nasa taas na siya, ay tumulay siya mula roon papunta sa ibabaw ng pader. Sakto na sa ibaba ay may nakatambak na dayami. Walang pag-aalinlangan na tumalon siya sa tambak ng dayami. Lumingalinga pa sa paligid si Dante at doon niya napansin ang pinto sa likod ng mansyon. Lumapit siya ron at nang malaman niyang hindi yun nakalak, ay marahan niya yung binuksan. Sumilip siya at nang masiguro niyang walang tao, ay saka siya pumasok. Alam ni Dante na malaki ang posibilidad na nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Don Hidalgo at maaaring naroon ito, kaya hindi na siya nagdalawang isip na akyatin ang malaking hagdan. Pagdating sa second floor, ay isa-isa niyang binuksan ng mga kwarto hanggang sa makarating siya sa isang silid na may malaking portrait ni Don Hidalgo. Pumasok siya roon at iginala ang paningin sa kabuuan ng silid. Grabe! Sobrang laki naman ng kwarto ni Don Hidalgo. Mas malaki pa to sa bahay ni Lolo Isidro ah. Nanlamig si Dante nang makarinig siya ng yabag ng sapatos na tila palapit sa kwartong kinaroroonan niya. Natatarantang naghanap siya ng mapagtataguan at nakita niya ang isang malaking closet at doon niya napagdesisyonang magtago. Pumasok siya sa closet at maingat na isinarado ang pinto nun. Mula sa siwang ng closet ay nakita niyang pumasok si Don Hidalgo sa kwarto. Isinarado nito ang pinto. Lumapit ito sa telepono na nasa maliit na mesa. Nagdial ito roon at maya-maya ay may kausap na ito gamit ang telepono. Malapit na ang kaarawan ni Ethan. At sa gabing yun, isasagawa na natin ang ritual. Huwag kang mag-alala dahil wala siyang kaalam-alam. Sa oras na maging aswang na si Ethan,
ay wala na tayong dapat ipangamba. Magpapatuloy ang ating lahi at may magmamana na ng pagiging pinuno ko ng mga aswang. Mas nanlamig si Dante sa kanyang narinig. Nanatili siya roon sa kloset dahil pakiramdam niya ay marami pa siyang malalaman. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Walang naghihinala sa baryo na ito na ako ang pinuno ng mga aswang na umaatake sa kanila. At tungkol naman kay Dante, wala na siyang magagawa. Nilason ko na ang isip ni Ethan. Hindi na siya babalik sa pamilya niya. Tuluyan niya ng tinalikuran ng lahat at kahit na anong sabihin ko kay Ethan, ay sinusunod niya. Nanginig ang buong katawan ni Dante sa mga sinabi ni Don Hidalgo. Dahil doon ay tuluyan niya nang nakumpirma na si Ethan at si Edsel ay iisa. Tumiim ang kanyang bagang at naisip niya na kailangan niya nang harapin si Don Hidalgo sa gabing yon upang tapusin na ang kasamaan nito. Walang pagdadalawang isip na lumabas si Dante sa loob ng kloset. Agad niyang hinugot ang itak mula sa kaluban nito. Nang makita siya ni Don Hidalgo, ay nanlaki ang mga mata nito sa labis na gulat. Mabilis nitong ibinagsak ang telepono at humarap kay Dante. Hayop ka, Don Hidalgo. Ngayon ay alam ko na. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ang mga alagad mong aswang ang dumukot sa amin ni Edsel nun. At hindi mo siya pinatay dahil gusto mo siyang gawing tagapagmana mo bilang pinuno ng mga aswang. Hayop ka. Hindi ako papayag na hindi malaman ng lahat kung ano ka talaga, Don Hidalgo. Nanginig ang kamay ni Dante habang mahigpit na nakahawak sa itak. Umiling si Don Hidalgo at isang nakakalokong tawa ang pinakawalan nito. At sa tingin mo, may maniniwala sa'yo? Ginawa ko ang lahat para bumango ang pangalan ko sa baryong ito. Mahal ako ng mga tao rito. Isa kong haligi ng komunidad na ito. Samantalang ikaw, sino ka ba sa baryong ito, ha? Ako ang mas paniniwalaan ng mga tao kaysa sa'yo. Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko? Sasabihin ko sa lahat ng tao ang mga natuklasan ko? Hindi. Hindi ko na kailangang gawin yon. Alam mo kung anong gagawin ko. Papatayin kita, Don Hidalgo. At kapag nagawa ko yon, saka ko isisiwalat sa mga tao na isa kang aswang. At ikaw ang dahilan kung bakit napakaraming inosenteng taong namatay sa baryong ito. Nanlisik ang mga mata ni Don Hidalgo. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan nito. At kasunod nun, ay narinig ni Dante ang pagtunog ng mga buto nito na para bang may pagbabagong nangyayari sa katawan nito. Hanggang sa unti-unting nagbago na nga ang anyo ni Don Hidalgo. Tinubuan ito ng matigas at makapal na balahibo. Ang mga mata nito ay naging mabalasik at nagkaroon ito ng matutulis na mga kuko at ngipin. Bahagyang lumaki ang katawan nito. Makalipas ang ilang segundo, ay hindi na si Don Hidalgo ang nasa harapan ni Dante, kundi isa ng mabangis na pinuno ng mga aswang. Sa wakas, ipinakita mo na rin kung sino kang talaga. At ito na ang ulat huling beses na makikita mo ko sa ganitong anyo. Dahil hindi ako ang mamamatay ngayong gabi, kundi ikaw. Naunang umatake ang aswang kay Dante. Mabilis ang galaw nito. Umatras si Dante at matagumpay niyang naiwasan ang matutulis na kuko ng aswang. Bumuelo ang aswang upang sunggaban ulit si Dante, pero gaya ng una ay naiwasan niya lamang yon. Umikot si Dante sabay tarak ng itak sa tagiliran ng aswang. Napangiwi sa sakit si Don Hidalgo at mas lalo pa itong nagalit dahil doon. Tumalon ng aswang kay Dante habang nakaumang ang matutulis nitong mga kuko. Yumuko si Dante at habang nasa itaas niya ang aswang ay hiniwa niya ang tiyan nito. Mabilis na lumayo ang aswang kay Dante habang sapu-sapo ang sugat nito sa tiyan. Akala mo ba ay natatakot ako sa'yo dahil sa mutyang meron ka? Ha! Bakit hindi ba? Tignan mo nga ang sarili mo. Sugatan ka na.
Habang ako, kahit galos ay wala pa. Mas lalong hinigpitan ni Dante ang pagkakahawak niya sa kanyang itak. Ramdam niya ang patuloy na pagdaloy ng enerhiya mula sa mutya ng puting ahas sa kanyang buong katawan. Tila walang kapaguran na umatake ulit si Don Hidalgo. Binuhat nito ang isang lamesa at ibinato nito yon kay Dante. Gumulong pakaliwa si Dante at sa dingding tumama ang lamesa. Sumugod naman si Dante kay Don Hidalgo at isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan at tumama yon sa mukha nito. Bumagsak si Don Hidalgo sa sahig. Hinila ni Dante sa braso ang aswang at nang makatayo ito ay pumwesto siya sa likod nito at niyakap niya ang braso niya sa liig ng aswang habang ang matulis na dulo ng itak ay nakatusok sa tagiliran nito. O ano ngayon? Ngayon mo sabihin na ako mamamatay ngayong gabi at hindi ikaw? Nagpumigla si Don Hidalgo. Nagpumilit itong makawala mula kay Dante. Pero dahil sa lakas na taglay niya, ay wala itong laban sa kanya, kahit ito pa ang pinuno ng mga aswang. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto, sabay na napatingin sina Dante at Don Hidalgo nang pumasok si Ethan, o mas tamang sabihin na natin na si Edsel. May hawak itong baril na nakatutok sa kanila. Humakbang si Edsel at huminto ilang dipaan layo kina Dante at Don Hidalgo. Hindi nito inalis ang pagkakatutok ng baril sa kanila. Ethan! Ethan, anak ko! Alam mong hindi yan ang pangalan ko. Edsel man o Ethan, ikaw pa rin ang anak na kailanman ay hindi ko inasahan na magkakaroon ako. Tulungan mo ko, anak! Hindi ko akalain na isa ka palang aswang, papa. Napangisi si Don Hidalgo sa kabila ng kanyang kahinaan. Bagyang napakibit balikat habang nakapalupot pa rin ang braso ni Dante sa kanyang liig. Bakit? Mabubura ba ng pagiging aswang ko katotohanan? Ako ang dahilan kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon, Edsel. Kung hindi ako dumating sa buhay mo, malamang matagal ka ng patay. Pero tignan mo sa sarili mo ngayon. May komportable kang buhay at lahat ng gusto mo ay nakukuha mo. At lahat ng yun ay dahil sa akin. Tumigil ka! Huwag mong gawing mabango ang sarili mo, hayop ka! Ginawa mo lahat ng yon para sa pansarili mo lang na interes. Hindi mo binuhay si Edsel dahil sa awa o pagmamahal. Ginawa mo yon dahil gusto mo siyang gawing kagaya mo na isang aswang para may magmana ng trono mo at may magpatuloy na kasamaan mo. Totoo mga sinabi mo. Pero Edsel, lahat ng yun ay para sa'yo. Kapag naging aswang ka, ay magiging makapangyarihan ka. Hindi mo na kailangan ng isang kapatid na nangakong poprotektahan ka, pero hindi naman niya ginawa. Edsel, huwag kang makinig sa kanya. Sa akin kang makinig. Kapatid kita at hindi kita ipapahamak. Talaga? Hindi mo ako ipapahamak? Eh nung iniwan mo ako sa kuta ng mga aswang, hindi ba ipinahamak mo na ako noon? Mabuti na lang at iniligtas ako ni Papa. Kaya pakawalan mo siya, Dante! Pakawalan mo siya! Pero Edsel, wala akong pakialam kahit gawin niya akong aswang. Siya at tumayong ama ko, simula nang iwanan mo ako. Kaya ang gusto ko, pakawalan mo siya ngayon din. Dahil kung hindi, papatayin kita gamit ang baril na to! Labis na nanghina si Dante sa mga salitang binitiwan ni Edsel. Sa paraan ng pananalita nito, ay alam niyang seryoso ito. Hindi niya namalayan na lumuwag na ang pagkakasakal ng braso niya sa liig ni Don Hidalgo hanggang sa tuluyan na itong makawala. May malaking ngiti sa labi na naglakad palapit si Don Hidalgo na nasa anyong aswang pa rin kay Edsel. Nanatiling nakatayo si Dante habang may luhang naglalandas na sa magkabilaan niyang pisngi. Doon niya napagtanto na tuluyan na talagang nalaso ni Don Hidalgo ang isip ng kanyang kapatid dahil kahit nalaman na nito ang totoong intensyon ni Don Hidalgo kung bakit nito inampon si Edsel, ay ang pinuno pa rin ng mga aswang ang kinampihan nito. Marahang naglakad si Don Hidalgo palapit kay Edsel.
Hindi mapalis ang malaking ngiti nito dahil pakiramdam nito ay ito na ang nanalo sa gabing yun. Hindi pa rin makapaniwala si Dante. Alam niyang malalim ang sugat na iniwan ng nakaraan dito, ngunit hindi niya akalaing ganun kahigpit ang kapit ni Don Hidalgo kay Edsel, at nagawa pa rin itong paikutin ang kapatid niya sa mga palad nito. Ngunit laking gulat ni Dante nang biglang itinutok ni Edsel ang baril sa muka ni Don Hidalgo at pinaputok yun. Walang buhay na bumagsak ang aswang sa sahig habang may isang tama ng bala ng baril sa noo nito. Matapos yun ay isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na yon. Hindi pa rin makagalaw si Dante sa labis na pagkagulat sa ginawa ng kanyang kapatid. Para yan sa lahat ng panlilinlang mo sa akin, Hidalgo. Hindi na dapat binubuhay ang mga kagaya mong aswang. Tumingin si Edsel sa kanyang kuya Dante at nawala na ang galit sa mukha nito. Lumapit ito sa kanya. Hindi makapaniwala si Dante nang bigla siyang niyakap ni Edsel. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ng kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang sandali ay kumalas na si Edsel sa pagkakayakap. Bakit mo siya pinatay? Ang akala ko ba sa kanya ka kumakampi? Hindi totoo yun, kuya. Nagpanggap lang ako. Narinig ko ang lahat ng sinabi niya habang may kausap siya sa telepono kanina. Doon na ako natauhan. Kaya kumuha ako ng baril para patayin siya. Pero hindi ko inasahan na maaabutan kita rito. Salamat sa Diyos dahil hindi ka na nagpalinlang sa kanya. Pero Edsel, sana'y hayaan mo na akong magpaliwanag ngayon. Hindi na kailangan, Kuya Dante. Naiintindihan ko na ang lahat. Alam mo nung nagkita tayo ulit, sobrang galit na galit ako sa'yo. Hindi ko matanggap na iniwanan mo ako nun sa kuta ng mga aswang. Pero matapos kong marinig mismo kay Don Hidalgo mga panlilinlang niya at totoo niyang dahilan kung bakit niya ako kunwaring iniligtas nun sa kuta ng mga aswang, ay doon ko na naintindihan ang lahat, kuya. Naniniwala ako na gusto mo akong balikan nun, kuya. Kaya lang, nung panahon na nagkita tayo uli, ay may galit pa ako nun sa puso kaya tinatanggi ko na ako nga si Edsel. Kaya kuya, patawarin mo ako, ha? Hindi na napigilan pa ni Dante ang sarili at nang dahil sa labis na kasiyahan, ay muli niyang niyakap ang kanyang kapatid. Nagkaiyakan na silang dalawa dahil alam ni Dante na gaya ni Edsel ay hindi rin ito inasahan na mangyayari pa ang tagpong yun. Kuya Dante, gusto ko nang umuwi. Oo, Edsel, uuwi na tayo. Siguradong matutuwa si Lolo Isidro kapag nalaman niyang makukumpleto na ulit tayo. Habang nakayakap si Dante kay Edsel, ay walang paglagyan ang saya sa kanyang puso. Dahil hindi lang nila nabigyan ng wakas ang kasamaan ni Don Hidalgo, kundi nabawi na rin niya rito ang kanyang nakababatang kapatid na noon ay inakala niya na tuluyan nang nawala sa kanya. Nang mabalitaan ng buong baryo ang pagkamatay ni Don Hidalgo, ay nalaman na rin ng mga ito na ito pala ang pinuno ng mga aswang na matagal nang sumasalakay sa kanilang lugar. Sa pagkawala ni Don Hidalgo, ay natigil na rin ang mga pag-atake ng aswang at muling bumalik ang katahimikan sa baryo ni Dante. Sa kabila ng lahat, ay nanatili pa rin kay Dante ang mutya ng puting ahas dahil naniniwala siya na hindi pa tapos ang pakikipaglaban niya sa mga kampon ng kadiliman. Matapos ang lahat, ay nilisan ni Dante at Edsel at Lolo Isidro ang baryo at nanirahan sila sa Maynila upang magsimula ng panibagong buhay. Doon nga ay naibigay na ni Dante sa kanyang kapatid at Lolo Isidro ang pangarap niyang maginhawang buhay para sa mga ito. Sa paglipas ng mga taon, ay mas lalo pang tumibay ang pagsasama ni Dante at Edsel bilang magkapatid. Paminsan-minsan, bumabalik sila sa baryo upang magbakasyon at alalahanin ang lahat ng mga pinagdaanan nila noon.
Alam ni Dante na hindi nila maaaring tuluyang talikuran ang lugar na yon dahil doon siya nagsimulang mangarap, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa dalawang pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay.